Buksan nyo nga po ang inyong mga Biblia sa Aklat ni Juan, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 30. John chapter 3, verse 22 to 30. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ay patuloy na tingnan ang bawat salita ng kanyang kasulatan. Binabasa natin ang buong kasulatan at hinahangad natin na mula sa bawat salita ay makahanap tayo, makatagpo tayo ng buhay, ng kalakasan para sa mga araw na ating haharapin ay meron tayong panibagong kalakasan na mamuhay at lumakad ng may pananampalataya at kasiglahan na sumunod sa kanyang mga kautusan. Hayaan yung basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos ayon sa John chapter 3 verse 22 to 30. Babasahin ko ito sa salin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Pagkatapos ng mga ito, nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. At dooy nanatili siya kasama nila at nagbabautismo. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Maraming tao ang dumating at nabautismuhan, sapagkat hindi pa nakakulong si Juan ng mga panahong ito. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't lumapit sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, ang taong kasama mo sa kabila ng Jordan, na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo, at ang lahat ay pumupunta sa kanya. Sumagot si Juan, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito ay ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo mismo ay mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako ay sinugong una sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak na marinig ang tinig ng lalaking ikakasal. Sa ganoong dahilan, ang kaligayahan kong ito ay lubos na. Siya ay dapat maitaas at ako na may maibaba. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Isang kilalang tula o kasabihan, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Marahil ay narinig nyo na ito. Una ko itong nakita sa banyo. Nakapaskil sa iba-ibang mga CR ng iba-iba kong mga kaibigang Kristiyano. Hindi ko alam bakit sa CR ito napupunta, pwede namang sa kusina, pero yun ay madalas kong makita sa pagkaka-frame pa isang inspirational word. At ito ay kilala ng maraming tao at ito'y nagdulot na ng inspirasyon sa marami na mamuhay para kay Kristo. Dahil nga, ang mensahe nito ay nag-resonate sa ating sasang-ayunan na ang pagkilos lamang ang paggawa na para kay Kristo, ito ang may tunay na kabuluhan. Ang pamumuhay, sigurado tayo na labag kay Kristo, labag sa Panginoon, hindi ito mananatili. Ito ay mabubuwal. Ang mga pagkilos at paggawa na para sa ating sarili, ito ay guguho, hindi ito mananatili. Ngunit tayo ay nananampalataya na ang mga paggawa na para kay Jesus, pag ito'y ginagawa para kay Kristo, tulad ng sinasabi, what's done for Christ will last. Kaya ito ay isang kasabihan na umaantig sa ating damdamin at nag-i-inspire nga sa atin sa pangako na ang pagkilos, paggawa, pagpapagal
para kay Jesus, ito ay may gantimpala, ito ay may kaligayahan. At kaya nga, dapat maunawaan natin kung bakit itong mga alagad ngayon ni John the Baptist na mababasa natin ay parang hindi matanggap kung anong nangyayari sa kanila. Kasi kung titingnan natin, hindi ba't sila ay namuhay para kay Jesus? Hindi ba't ang kanilang ginagawa sa kanilang ministeryo, ang kanilang buong ginagawa hanggang sa puntong ito ay isang paglilingkod para doon sa Mesiyas. Kaya noong dito't makita natin ang kinahinatnan ng kanilang pagpapagal, sila'y nadidismaya na para bang nagtatanong, para saan pang ginawa natin ang lahat ng ito? Bakit dito tayo napupunta? Ito nga ay magandang maunawaan natin ang mga disipulong ito at hindi maliitin lamang na mga mainggiting mga disipulo ni Juan na hindi kinakayang bigay ang papuri kay Jesus. Sa ganitong paraan ay nailalayo natin ang ating sarili sa kanila at para bang hindi natin inuunawa na ito ay isang napakanatural na tugon kapag tayo ay nagpagal at tayo ay naniniwalang ang ating serbisyong ginagawa ay para sa Panginoon. Ito'y mabuting paggawa. Ngunit ang kinahihinatnan ay pagbaba at pagkawala. Parang ito ay salungat sa ating inaasahan na dapat ito'y magkakaroon ng nananatiling kaligayahan. Kaya unawain nga natin ang mga taong ito na mga tagasunod ni Juan. Sipin natin kung ano ang kanilang mga pinagdaanan. Ito ay mga Hudyo, doon nangaral si John the Baptist sa mga Jewish na territory at siya'y tumawag una sa bayan ng Diyos na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. At ito nga ay nakagulo sa mga Hudyo, sa mga pinuno, sa mga religious leaders dahil itong kung sinong estranghero na kakaiba manamit at tinatawag ang lahat, maging ang bayan ng Diyos na sila daw ay magsisi sa kanilang kasalanan. At kaya nga nakita natin ang mga oposisyon na kinaharap ni Juan. Pero itong mga taong ito, sila ay nung narinig nila ang pangangaral ni John the Baptist, ang kanilang pagtawag na dadating ang kaharian ng Diyos, dadating ang Mesiyas, ang mag-aalis ng kasalanan. Kaya't lahat kayo ay magsisi at kayo ay magpabautismo. Hanapin nyo ang tunay na katwiran at ang pag-aalis ng kasalanan. At itong mga taong ito, sa kabila ng mga oposisyon na kanilang haharapin, malamang sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga pamilya, sila ay sumunod kay John the Baptist. Kaya tignan natin sila ng meron silang kagustuhan na mamuhay para kay Jesus. At kung sila ay mga tagasunod ni John the Baptist at si John the Baptist ay nangangaral, hindi ako ang Kristo, hindi ako ang tagapagligtas. At nandun sila nung ipinangaral ni Jesus, ayun ang tagapagligtas. At yun pa rin ang kanilang ginagawa. Sila ay nagbabautismo na naghahanda para ituro sa kanila kung sino ang tunay na tagapagligtas. Hindi naman nila inaangkin na sila ang magiging tagapagligtas ng mga tao. So itong mga tagasunod ni John the Baptist ay mga kumikilos, gumagawa para kay Kristo. Ang kanilang ginagawang ministeryo ay para kay Jesus dapat. Pero ano ang kinakahinatnan ngayon ng kanilang pagpapagal? Matapos ang kanilang mga pinaghirapan at pinagdaanan, mga tinalikurang pamilya o mga yung pinuno nila na handa silang mga kalabanin, ano ang kinakahinatnan ngayon ng kanilang mga ginagawa at pinaghirapan? Ang sinabi dito, una sa talatang 25, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Pagkatapos ng kanilang mga ginagawa, ngayon kini-question ang kanilang mga pagtuturo. Hindi sila nagkakaroon ng positibong impluensya, hindi na nai-inspire lamang sila na maging mabuti, hindi yun ang naidudulot. Ang nakita nila ngayon, merong kumukontra sa kanila at nagtatanong ano ba ang tungkol sa ritual ng paglilinis. Hindi sinabi sa atin ni Juan kung ano ang naging resulta nito. Mayroon bang naresolba, nakumbinsi ba nila yung Hudyo?
Pero gustong ipakita lamang sa atin ni Juan, no manunulat, na itong mga alagad ni Juan, ito ang nasa harap nila ngayon. Sila ay pagkatapos ng lahat ng kanilang mga ginagawa ay meron man silang mga lumalapit pa sa kanila, sila ay nagbabautismo pa rin, tulad ng sinabi sa mga naunang talata. Ngunit, ang kinahinatnan ngayon, una meron silang mga lumalaban sa kanila. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. At kaya sa harap nito na sila ay meron ngayong oposisyon na nakakaharap, meron silang mga pagtutol sa kanilang ginagawa, lumapit sila kay Juan at parang dumaing na lamang sila ng kanilang hinanakit na anong nangyayari sa atin ngayong ministeryo. Ito ay walang kinalaman doon sa ritual ng paglilinis ang kanilang isinangguni kay Juan. Mukhang hindi ito ang kanilang ikinalulungkot o ikinaguguluhan. Ano ba talaga ang ritual ng paglilinis? Wala na silang ganoong tinanong pa kay Juan. Ang nilapit na lang nila ay dahil nakikita nila itong nangyayari sa atin ngayon. May nagtatanong at mga kume-question sa ating Hudyo. At ngayon, habang nagbabautismo tayo, meron ngang lumalapit sa atin, pero ang lahat ay pumupunta sa Kanya. At siguro na nakikita na nila na lahat ng pumupunta sa kanila ay aalis din at pupunta doon. At nung nauunawaan siguro nila na unti-unti mawawala ang lahat ng ating ginagawa. Mawawala ito lahat, hindi mananatili. At tayo ay parang maisasantabi dito sa pangyayari at pagkilos ng Diyos. Bakit hindi tayo maibibilang? Yun yung kanila ngayong iniisip. At tinanong nila, lumapit sila kay Juan, talatang 26, lumapit sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, ang taong kasama mo sa kabilaan ng Hordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay pumupunta sa kanya. Yung pinunto nilang iyon na ang lahat ay pumupunta sa kanya, yun nga ay nakikita na nila kung saan patungo ang mga pangyayari. Tayo kini-question, nagpapabautismo ang mga tao sa kanya, mawawala sila sa atin. Kaya maaari din nating tingnan na ang kanilang ibig sabihin na everyone is going to Him ay everyone is leaving us. Lahat sila ay paalis na sa atin. So ito ba ay inggit lamang? Naiinggit lamang ba sila sa kanilang mga pinagdadaanan? Maaari na mayroong ugat ng inggit na nagsimula dito sa mga disipulo ni Juan. Pero ang isang sigurado tayo, kahit na hindi natin i-assume na sila ay mga mainggitin na hindi kinakaya, na sila ay maisantabi, ay mukhang sila ay na-disappoint. Hindi ito ang kanilang ini-expect. Sila ay nagpagal para kay Jesus, tinuro ang mga tao sa tunay na pagsisisi at para doon sa Mesiyas, tinuro nila kagaya ng kanilang sinusundang si John the Baptist na merong tagapagligtas na mag-aalis ng inyong kasalanan, ngunit sila'y isinasantabi. At kaya ang laman o hindi nila binigkas na kanilang disappointment, parang kanilang sinasabi, para saan na ginawa natin ang lahat ng ito? Para saan pa na ibinuhos natin ang ating buhay, iniwan natin ang ating mga mahal sa buhay, tinalikuran natin at hinanda nating kalabanin ang ating mga pinuno para maglingkod dito sa misyon na ito. Maaaring kung ang inaasahan siguro nila ay magkaroon ng siguro acknowledgement para sa kanila, pagkilala na meron silang naitulong doon sa ministeryo o baka bigyan sila ng posisyon or minsan i-recommend din sila na may nagagawa din yan, may matututunan din kayo dyan. Huwag na kayong umalis dyan sa samahan ni Juan. Tama naman ang mga tinuturo niyan. So, hindi, siguro baka maaaring may ganun silang inaasahan. In any case, ito man ay isang napaka-specific na example, hindi ba't ito'y dapat na maging familiar din sa atin? Itong ganitong pakiramdam na meron tayong
pinagbuhusan ng ating lakas, ng ating panahon, at ito'y pinaniwalaan natin na mabuti, magandang gawa, ngunit mukhang ang kinakalabasan lamang ay hindi ito ang ating ini-expect na gantimpala. Hindi ganoon ang ini-expect natin na resulta. Tayo din, maging sa mga ating mga gawain, ay maaaring magkaroon tayo ng ganong pakiramdam that our labor is in vain. Na ang ating pagpapagal ay para sa wala lamang. At ito'y hindi lamang sa ministeryo, hindi lamang sa mga gawain na kamuka nitong ginagawa ng mga disipulo ni John the Baptist, maging sa ordinaryong buhay, sa ordinaryong pagiging tapat sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, maaaring magkaroon tayo ng pakiramdam na lahat ng ating ginagawa ay para sa wala lamang. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa na ito na masasabi kong with the biblical illustration, ito ay universal experience, ay sa pagiging magulang. Sa pagiging magulang ay mayroong ganitong pakiramdam. Ibubuhos mo ang iyong buhay doon sa iyong anak at mamahalin mo siya, aalagaan mo siya, at papalakihin mo siya. Ngunit ang kahihinatnan nito ay iiwan ka nila. At na makita natin ito ang unang salita na babanggitin sa Biblia tungkol sa magulang. Ang unang sasabihin ng banal na kasulatan sa atin tungkol sa magulang is that a man shall leave mother and father and shall cling to his wife. Para bang sa bungad ng banal na kasulatan ang sinasabi sa atin, ganito ang tadhana, ganito ang kakaharapin ng mga magulang. Sila ay iiwanan ng kanilang anak. At ito ay hindi lamang sa experience na magpapalaki ka ng anak tapos sila ay magiging mga ingrata at walang pasasalamat sa iyo, na ito din naman ay isang palasak na experience ngayon dahil sa kasalanan, dahil sa mundo ngayon na nawawalan ng ganitong mga values. So hindi lamang sa ganun, kundi maging sa pagpapalaki ng anak na i-imagine pa natin, pagpantasyahan natin na isa itong very ideal parent-child relationship na talagang nagmahalan sila, yung anak magalang buong buhay niya. Ganun pa rin ang kahihinatnan nito. Ang anak ay liliban sa kanyang magulang at siya'y magkakaroon ng sarili niyang pamilya. Meron siyang ibang pagtutuunan ng kanyang pag-ibig. Mag-iiba ang kanyang direksyon, siya'y aalis sa kanyang magulang. So ito ang isang larawan mula sa Biblia mismo ng isang experience ng lahat ng tao na sa kanilang pagpapagal, maging isang napakabuti, natural na gawa. At ito'y ay sacrifice, self-giving work na pagpapalaki ng anak, ay ito'y mukhang ang kahihinatnan lamang din. Iiwan ka ng iyong anak. At hindi lamang ito sa mga hindi rin magulang, familiar din sa atin ang ganitong pakiramdam. Dahil nagkaroon na din tayo ng mga kaibigan na ipinagbuhusan natin ng ating panahon, tinulungan natin sa panahon ng kanilang kahirapan, na sila ay dumaan sa either emotional or financial trouble at sila ay ating binigyan ng ating panahon. Ngunit pagkatapos na sila ay makaahon dito, hindi sila nagpasalamat sa iyo, pero nag-iiba na ang direksyon, mag-iiba ang dynamics ng inyong relationship, magkakaroon ng ibang mga circumstansya ang inyong buhay, at sa kahit anong walang blatant sin involved, ang kinahihinatnan pa rin. Kahit na ganoon ang ibinigay mo maging sa iyong kaibigan, naghihiwalay kayo. Nagkakaroon ng pagkawalay sa iyo ang iyong pinagpagalan. So sa lahat ng ating mga ginagawa, sa pagbibigay ng ating sarili, maging sa mga anak sa pananampalataya, mga tinuruan natin ng salita ng Diyos, sa anumang
sitwasyon, anumang mga konteksto na tayo ay nagbahagi ng ating sarili sa iba. Ang kinakalabasan nito ay sa atin disappointing. Hindi ito nangyayari na ito'y mananatili ang lahat sa atin, mananatili na sila'y nakasunod sa atin, nakatingin sa atin, nakikinig sa atin. Hindi ganoon ang kinalalabasan ng pagbibigay ng ating sarili. Mangyayari na sila ay tatayo sa kanilang sariling paa, aalis at magkakaroon ng mga iba-ibang sariling hangarin na palayo sa iyo. At maaaring ganun din tayo ay magtatanong, para saan pa na ginawa natin ang lahat ng iyon? At para bang ang atin ngang pagpapagal ay para sa wala lamang? Ito ang kalagayan nitong mga disipulo ni Juan na gusto niyang turuan. Ito ang binibigyan niya ngayon ng pagtatama sa kanilang pag-iisip. At ang una niyang sinabi, sabi niya sa talatang 27, sumagot si Juan, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito ay pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito ay pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ito ay maaaring nagbigay si Juan ng isang general na katotohanan na maaaring maging gabay sa lahat ng ganitong klaseng mga problema. Ganitong pag-iisip na ang ating pagpapagal ay mukhang walang pinupuntahan. Sinasabi niya una na ang lahat ng kaloob na meron tayo ay biyaya lamang mula sa langit. At maaaring tinutukoy niya una yung ministeryo na ibinigay sa akin ay kaloob lamang mula sa langit. Ito ay panawagan lamang sa akin. Ako'y sinugo ng Diyos upang magpatotoo tungkol sa Kanya. Yun yung sinabi niya sa sunod na talata, sinugo lamang akong nauna sa Kanya at ito'y kinaloob lamang sa akin. At yung naging resulta nito na nagkaroon ng mga tagasunod, nagkaroon ng positibong nakagagalak na mga resulta, ito'y kaloob lamang din ng Diyos. Kaya't ito ay matuto ng tanggapin at ikagalak. At maaaring maalala natin yung kasabihan na sinabi ni Job na the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Maaaring sa ganun ding paraan ng pag-iisip ay nag-iisip itong si Juan, kaya't siya ay nagkakaroon ng pagkapanatag maging dito sa panahon na yung kanyang ministeryo ay lumiliit at bumababa dahil the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Lahat ito ay kaloob lamang mula sa langit, kaya't ito'y kanyang tatanggapin. Pero maaaring ang tinutukoy din ni Juan sa kanyang pagsabi na ang lahat ay mula lamang sa langit, at lalo na kung i-connect na natin ito sa talatang 26, ay kung sinabi ng mga disipulo, ang lahat ay pumupunta sa Kanya, papunta lahat kay Kristo. Maaaring ang sinasabi ngayon ni Juan ay kaloob din yan ng langit. Yaan ang kalooban ng langit na ang papataasin ngayon ay si Jesus. Kaya ito ay dapat nating ikagalak dahil yan ay kaloob sa langit. At ito ang tinuturo ni Juan sa kanyang mga disipulo, kalooban ng langit ngayon na ang papataasin ay si Jesus. Kaya ito ay ating matutunang ikagalak. Sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, do not grow weary in doing good. At huwag kayong maging mapagod, mawalan ng lakas na gumawa ng mabuti. May kamukhang sinabi si Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 15:58, na tayo ay laging be abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your work or your labor is not in vain. So sinasabi sa atin, nagbibigay si Pablo ng ganoong assurance, our labor in the Lord is not in vain. So ano nga ba, paano naging totoo that the labor is not in vain? At ano yung pinangahawakan din ni Juan na siya ay
nakapagpapatuloy bagamat liliit ang kanyang sariling ministeryo, siya'y may iwan, pero siya'y merong kagalakan. Ang makikita natin para kay Juan, si Kristo mismo ang kanyang gantimpala. Kaya si Juan ay may kagalakan na mawala ang kanyang ministeryo at mawala maging ang kanyang sarili at mawala ang lahat ng kanyang in-enjoy in his service until then, ay kahit mawala ang lahat ng iyon, ay dahil para sa kanya si Kristo mismo ang kanyang kagalakan. Kaya't nung sinabi sa kanya ng mga disipulo, everyone is going to him. At ibig sabihin nito, lahat nga ay umaalis na sa akin. Lahat sila ay papunta kay Jesus. At ito ay yung binabanggit nga niya sa talatang 30 na siya ay naibababa. Doon patungo ang kanyang ministeryo. Siya ay ibinababa at si Kristo'y itinataas. At sa alam nga natin sa takbo ng buhay ni John the Baptist, ang kahihinatnan nitong pagbaba na ito ay hindi lamang na siya isasantabi at habang yayabong ang ministeryo ni Jesus ay si John the Baptist ay maaaring manood lamang at maggalak sa lahat na nakikita niya. Hindi ganoon ang kanyang dinanas. Siya ay ipapakulong at siya ay mamamatay with a gruesome death na siya ay almost senseless death na ipapapatay siya. Ay papapugot ang kanyang ulo dahil lamang sa isang walang saysay na bagay. Ito ay doon ang pupuntahan ng buhay ni Juan, yun ang kahihinatnan ng kanyang decrease. Ngayon, ganun pa man, ay nakikita natin si John ay may kagalakan. Ang pagkakasabi pa nga niya, my joy is now complete. This joy of mine, ang kagalakan kong ito ay puspos na o lubos na. Nasabi ito ni Juan na buo ang kanyang kagalakan, ano pa man ang lahat ng nawawala sa kanya, ano pa mang iliit ng kanyang ministeryo. Ang kanyang paliwanag dito ay mula sa isang larawan na kanyang binanggit, a bridegroom and the bride. Sinabi niya na sa talatang 29, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak na marinig ang tinig ng lalaking ikakasal. Sa ganoong dahilan, ang kaligayahan kong ito ay lubos na. Nagkaroon ng kalubusan ng kaligayahan itong si Juan dahil na ang mismong nangyari lamang ay hindi na kinilala siya ni Jesus, hindi na okay, tapos na ang iyong ministeryo, nakatulong ka ng malaki. Walang ganong klaseng kilala kay John the Baptist na natanggap niyang gantimpala sa kanyang paglilingkod. Ang kanyang tanging kagalakan ay dumating na si Jesus. Dahil nandun na si Jesus at si Jesus ay tinataas, kahit siya pa ay ibaba, yun ay kalubusan ng kanyang kagalakan. Dahil ganoong sapat at puspusang umaapaw pang kagalakan ang nabibigay sa mananampalataya na maitaas si Jesus. Na si Jesus ay maluwalhati, ay sapat ng kagalakan sa atin, ano pa man ang ating hinaharap. Ito ang pinaka-ilalim ng prinsipyo na magbibigay katotohanan, kaya't ating masasabi ng may kumpiyansa, ng may buong conviction that our labor is never in vain. Ang lahat ng ating pagpapagal ay kailanman hindi mapapasawala. Dahil ang lahat ng ating ginagawa, anuman ang ating ginagawa, anuman ang maging resulta ng ating ginagawa para sa Panginoon, lahat ng mabuting ginagawa natin na sa pagsunod sa kanyang kautusan, anuman ang naging resulta nito dahil sa kasalanan ng tao o sa katigasan ng ulo ng mga ibang mga pinaglilingkuran natin, anumang kaliitan ng resulta nito sa mundo, ang kahihinatnan ng lahat nito pa rin
ay na makakapiling natin ng ating Panginoon. Makikita natin siyang itinataas at ito'y sapat ng kagalakan para sa atin. Dito nga magandang alalahanin isang doktrina o isang theological concept na pinapahalagahan noon, though ngayon ay sigurong hindi na madalas mabanggit. Ito ay yung tinatawag na the beatific vision. Ito ay nagmumula sa Matthew chapter 5 sa the Beatitudes, at sinabi sa pangako ni Jesus na blessed are the pure in heart, for they shall see God. At dito makikita natin parang walang kinalaman yung pagiging pure in heart doon sa seeing God. Ngunit ito ay sinasabi sa kanila na ito ang pagiging mapalad, ito ang kagalakan ng mga taong nagpaka-pure in their hearts, na pinanatilit, pinaglaban ang purity of their hearts, na makikita nila ang Diyos. At ito ay isang sapat ng gantimpala, sobra-sobra pang kagalakan na ang kahihinatnan natin, ikaw man ay mabuhay ng bulag sa iyong buhay at hindi ka makakita ng kahit anong kagandahan. Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ay they shall see God. At ito ay isang kagalakan na sapat ng mabayaran ang kahit anong kahirapan na ating pagdadaanan. At ito ang blessedness, the beatific vision na dapat hinahangad natin. Matutunan nating makita na ito ang ating kagalakan. Tingnan ang ating Diyos at ito'y sapat ng kagalakan sa atin ano pa man ang ating kinahihinatnan. Isang magandang paglalarawan nito ay yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica sa 2 Thessalonians chapter 4. Nung 1 Thessalonians chapter 4, ipinapaliwanag niya yung pagdating muli ni Jesus. At doon sa pagdating muli ni Jesus ay he looks forward doon sa mga mangyayari. At sa kanyang paraan ng pagpipinta kung anong mangyayari sa pagdating ni Jesus, mukhang gumagamit siya ng mga magarbong salita at napaka-epic ng kanyang pinipintang mga mangyayari. Sinabi niya, dadating ang ating Panginoon mula sa langit at siya ay makadidinig ka ng boses ng isang anghel at sa tunog ng isang trumpeta, babangon ng mga patay at silang lahat ay iaakyat doon sa mga ulap at yung kita niyo yung pinipinta na larawan at eksena ni Pablo na ang lahat ng mga pangyayaring ito may isang malaking pangyayari, isang nakagigilalas na pangyayari sa kanya. May trumpeta, may boses ng anghel, may nabubuhay mula sa patay. Ngunit ang lahat ng ito ay matatapos sa isang parang napakasimpleng salita. Pero para kay Pablo, ito ang pinakadulo ng lahat ng kagalakan. Ang sabi niya, and then we will always be with the Lord. Ito ang ganoon ang katapusan ng ating kagalakan. Pagkatapos ng lahat ng bagay, anuman ang iyong pinagdaanan dito, tulad ni Pablo na dumaan siya sa hirap, sa ginhawa, inapi siya ng kung sino-sino at sa huli nga siya ay humarap ng pagkakapatay, ang nangyari lamang, he will always be with the Lord. At yung ending na iyon, yung katapusan na iyon, na yun ang iyong kahihinatnan, yun ang kagalakan natin. Kaya tayo ay nakakagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga ito ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan na mamuhay ng para kay Kristo, ng para sa kanyang kaluwalhatian, maging sa pagkakataon na ito'y magbaba sa atin, kailanganin na itanggi ang ating sarili. Ang makakapagpalakas sa atin na gawin ito ay yung katotohanan na ang nakukuha natin sa kabila ng lahat ng ito ay si Kristo mismo, na makita siya sa kanyang kaluwalhatian ay lubos na kagalakan para sa atin. Meron akong napanood na interview ng isang mag-ama, isang pastor, at yung kanyang anak na
So isang pastor's kid na ngayon ay nag-aaral sa isang seminaryo. In-interview sila dahil ito ay isang kakaibang example kung paanong itong anak na pinalaki ng isang pastor, nakakaiba ito. Medyo nakakagulo sa isip natin, nakakaiba ito. Pero ang sweet nila. Yung pastor na ito, in-interview siya dahil pinag-usapan lang nila kung paano siya pinalaki. So, ini-interview actually yung anak habang nandun yung kanyang ama. So, di ba parang usually ito ay isang awkward na bagay na tanong-tanungin yung anak tungkol sa pagpapalaki ng kanyang ama sa kanya. Ngunit ang sabi nga sa kanya, sa huli nito, isa sa mga pinaka nakakaantig ng damdamin na sinabi nung anak ay kung ako din ay mangyari na nga na pinapalaki ko, mayroon ako asawa, papalakihin ko ang aking mga anak, ang lahat ng gagawin ko ay kung ano lang din ang ginawa sa akin ng aking magulang. So ito ay yung kanyang yung pag-ibig niya sa kanyang magulang ay mula din sa pag-ibig sa kanya ng kanyang ama. Yung napakita sa kanyang pag-ibig ng kanyang ama, bagamat sa huli, ang kinilabasan pa rin nito ay aalis yung anak mula sa kanyang magulang, magkakaroon siya ng sariling pamilya at hindi na nakatuon ang puso noong anak sa kanyang ama. Ngunit dala pa rin niya ang pag-ibig sa kanyang ama, ang pasasalamat sa lahat ng ito. At ito'y nagpapakita na his labor was not in vain. Isang paraan kung paanong bagamat ganun nga pa rin ang kinalabasan na yung anak tulad ng lahat ay liliban sa kanyang magulang, siya ay the labor of the father was not in vain. Pero hindi laging ganito ka ideal ang nagiging resulta ng lahat na nakikita natin sa mundo. At sa mananampalataya, tayong lahat ay dadaan pa rin sa ganoong mga sitwasyon na mukhang ang ating ginagawa ay hindi naman nagbubunga ng kaaya-aya o nakalulugod sa atin. Hindi laging ganito ang saya na mararamdaman natin sa pagbibigay ng ating sarili. Naipaalala nga sa atin doon sa shinare sa atin sa Facebook group at binanggit kanina na ang buhay ng Kristiyano ay may panawagan na itanggi ang ating sarili, na labanan ang ating mga sariling pita ng ating laman. At ito ang ganitong panawagan sa atin na tayo ay kalimutan mo ang iyong sarili at mamuhay kang kalabanin ng iyong mga natural na kagustuhan. Maging ang mga utos pa sa atin, ibigin mo ang iyong mga kaaway, patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. At tulad siguro ni Juan ay maging panawagin sa atin na tayo ay liliit, tayo ay ibababa. Paano magkakaroon ng ganitong kagalakan? Ito ay kung tayo'y tulad din ni Juan na nakatuon at nauunawaan kung anong lubos ng kagalakan ang meron na maitaas si Jesus. Kapag si Jesus ay naitataas, ang ating Panginoong tagapagligtas ay naluluwalhati. Ano pa man ang nangyayari sa atin, maging tayo ay mamatay, maging tayo ay maparatangan ng lahat ng ibang tao, ano pa man ang sabihin sa atin ng iba, kung si Jesus ay naluluwalhati sa anumang paraan, ay kagalakan ito ng mga na kay Kristo. Ito ay kumpletong kagalakan. Ito nga sabi ni John the Baptist na noong itinataas si Jesus ay this joy of mine is now complete. At ang nangyayari pa, ibababa pa siya lalo, babawasan pa kung anong meron ang nasa kanya. Pero kumpleto pa rin ang kagalakan na meron si John the Baptist dahil nga ganoon ang kagalakan na meron kay Hesukristo. Kaya nga dito, itong katotohanan na ito ang makapagbibigay sa atin ng lakas na itanggi ang ating sarili, sumunod sa kalooban ng Diyos, maging tapat sa paglilingkod sa Kanya at pagmiministeryo, maging sa mga sitwasyon na mukhang walang pinatutunguhan
ang ating mga ginagawa. Dahil ang pagtaas kay Hesukristo ay sapat na kagalakan anuman ang ating kaharapin. Yung kasabihan na binanggit ko nung una, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang nakakatuwa sa kasabihang ito ay hindi man lang inaalala kung sino ang nagsabi. At siguro, ang nagsabi nito ay si C.T. Studd. At actually, marami siyang ginawa. Isa siyang misyonaryo. Meron siyang contribution doon sa book kasama ni Benjamin Warfield. Siya ay isa ding cricketer. Isa siyang atleta. So itong si C.T. Studd ay merong madaming ibang ginawa. Madami din siyang mga ibang sinulat. Pero ang nangyari, ang natitirang kanyang legacy na naiwan maging sa mga banyo kahit wala ang kanyang pangalan ay nakalagay, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. At parang naging patotoo mismo ang kanyang kasabihang ito. Kinalimutan siya, hindi na inaalalang tinataas pa siya para dun sa naiwan niyang isang napakagandang pagtuturo na gumabay sa mga tao na mabuhay para kay Jesus. Kahit na siya'y naisantabi, kahit na siya'y nakalimutan, pero dahil nakapagluwalhati siya kay Jesus at si Jesus ang naluwalhati sa buhay ng marami, ito'y sapat na kagalakan para sa ating lahat. Kaya nga tayo'y magkaroon ng ganoong pagtuon ng ating puso na nakatingin sa kaluwalhatian ni Hesukristo at ito'y magbibigay sa atin ng kalakasan na harapin anuman ang kailangan nating harapin sa paglakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na muli nga ay nagpapaalala sa amin anong yaman, anong kagalakan ang meron kami sa pagluwalhati kay Hesukristo. Bagamat ito'y hindi patungkol sa amin, hindi aming sariling kaluwalhatian, ngunit sa iyong paglalahad sa amin at natututunan nga namin na kung si Jesus ay maluwalhati, ito'y mas dakilang kagalakan, mas kumpletong kagalakan para sa amin kaysa kung kami mismo, kami sa aming sarili ang iyong luwalhatiin. Mas nakakaluwalhati sa amin na makita si Jesus, nakakaligaya sa amin na makita ang kanyang kaluwalhatian kaysa kung kami ang iyong itaas. At turuan mo kami, Panginoon, na maunawaan ito nga ay isang napakadakilang, kamanghamanghang kagalakan nang sa gayon sa aming buong buhay. Maging handa kami na bumaba, handa kami na maibaba, maalis sa eksena, kami ay maging tahimik lamang sa gilid at palakpakan ang tanging dapat na maluwalhati, si Jesus lamang. Nang sa gayon ay kami mamuhay ng para sa Kanya lamang, lahat ng aming gagawin ay para sa Kanyang kaluwalhatian at ito'y mas magdudulot sa amin ng tunay na kagalakan at pagpupuri sa iyo. Pamindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.